kababayan, dito sa One Philcom Channel of AFOCOM o Alliance of Filipino Overseas Community Indonesia, hangad namin ang magbigay ng mga pananaw, magbahagi ng karanasan at kaalaman lalo na sa pagkakataong naibigay sa amin na kunting lalim at lawak ng pangunawa mula nang kami ay naging overseas Filipino. Sana ang aming karanasan at kaalaman ay maging munting benchmark para sa ikabubuti ng ating bayan. Subaybayan ang aming susunod na pagbabahagi. Please like, share and subscribe. Magandang gabi, magandang araw. Assalamualaikum. Greetings of goodwill sa inyong lahat. Ako po ay si Kuya Rudy, founder and chair of AFOCOM, Alliance of Filipino Overseas Community in Indonesia. Ako po ay 40 years ng residente ng Indonesia. Hangad namin na magbahagi ng aming karanasan at kaalaman dito sa Indonesia na marahil pwedeng maging benchmark o reference ng ating bayan sa Pilipinas. Mga kababayan, sa pagkakataong ito, gusto ko ibahagi kung paano ang proseso ng isang alleged crimen na supposedly ginagawa ng isang private individual katulad ng kay Pastor Apollo Kibuloy. Ako po ay mayroong direct na kaalaman kung paano ang criminal offense pinoprocess dito sa Indonesia. Ako po ay 40 years na o 4 na dekada na residente dito sa Indonesia. Dito ko na na-spend ang malaking bahagi ng aking professional life. Sa aking business consulting practice, ako po ay nagkaroon ng direct hands-on exposure sa mga kasong kriminal na isinisampa against sa aking mga kliyente, gayon din yung isinasampa ng aking mga kliyente. Kasi yung aming mga criminal case ay nag-umpisa doon sa isang business transaction o isang kontrata. Kaya may personal direct knowledge ako, kaya may direct personal knowledge ako sa proseso ng criminal procedure dito sa Indonesia. In summary po, ang proseso ng isang criminal charge sa isang private individual sa Indonesia ay ganito. Ang criminal act or alleged criminal act ng isang private individual ay iniimbestigahan ng kapulisan kasi ito ay mandato ng kapulisan. Ang investigasyon ng criminal act ay hindi mandato ng Senado o Legislative. Pagkatapos ay iakyat ito ng kapulisan sa piskalya, then ang hukuman ang maglilitis sa kaso na ito. Sa Pilipinas, ang krimen o criminal act ng isang private individual ay iniimbestiga ng Senado. Parang ginawang mandato nila ang mag-imbestiga ng isang criminal act in the cloth or packaging of in aid of legislation. Sa Indonesia, ang mga kaso na mabibigat, yung may malawak at malaking interest ng mamamayan ay naka-live stream. Ang mamamayan ay nakasunod, nakatutok sa takbo ng kaso. Meron high level of transparency sa proseso ng paglilitis at ang mga testimonya, mga ebidensya at mga argumento ay nakikita ng mamamayan. Ang sistemang ito ng Indonesia sa palagay ko ay relevant na ma-adapt o ma-consider ng Pilipinas. Mga kababayan, ito po yung aking gustong ibahagi sa ngayon. Maraming salamat. Mga kababayan, kapwa naming overseas Filipino at OFW, magkaisa po tayo, magtulungan po tayo, mag-ambag-ambag po tayo para sa tunay nating pagkakaisa at iisang buo bilang isang bansa, one people, one nation, at isang bayan, one country, at para sa kinabukasan sa hinaharap ng ating mga anak, mga apo at sa susunod pang henerasyon. Email us at overseasphilcom@mail.com.